Ano kaya kung ang susi sa pagbukas ng iyong pinakamalaking kapalaran ay nasa harap mo tuwing umaga? Ano kaya kung tatlong simpleng salita na binibigkas ng may tiwala ay maaaring baguhin ang takbo ng buong araw mo, ang iyong hinaharap, at ang iyong kapalaran? Tuwing umaga, habang sumisikat ang araw at nagsisimula ka sa iyong araw, isang nakatagong oportunidad ang naghihintay. Hindi ito matatagpuan sa balita, hindi sa iyong bank account, at hindi sa mga plano na itinakda mo para sa araw. Nasa loob mo ito, sa mga salitang binibigkas mo. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang kapangyarihang mag-anyaya ng yaman, kalusugan, at kaligayahan ay nasa tatlong simpleng salita na maaari mong sabihin sa harap ng salamin? Ang mga salitang ito, kapag binigkas ng may layunin, ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at magbukas ng mga pintuan na hindi mo akalaing posible. Hindi ito mahika, isang napatunayan na pamamaraan upang akitin ang buhay na laging mong pinapangarap. At nagsisimula ito sa harap ng salamin tuwing umaga. Ang kahalagahan ng positibong affirmations. Ang mga salita ay may hindi matatawarang kapangyarihan. Naisip mo na ba kung gaano kadalas mong magsalita ng negatibo tungkol sa iyong sarili nang hindi mo man lang napapansin? Hindi ko kaya ito. Hindi ako sapat. Hindi ko na kayang umusad. Ilan lamang ito sa mga nakakagasgas na mga pahayag na madalas nating sabihin araw-araw, kadalasan nang hindi natin nararamdaman ang kanilang epekto. Ngunit heto ang magandang balita. Kung ang mga salita ay may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa atin, mayroon din silang kapangyarihang mag-angat sa atin. Dito pumapasok ang positibong affirmations. Ang positibong affirmations ay hindi lamang mga walang kwentang salita, mga kasangkapan ito para sa pagbabago. Sa kanilang pinakapayak na anyo, ang affirmations ay gumagana sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating isipan upang maniwala sa mga posibilidad kaysa sa mga limitasyon. Ang lahat ay tungkol sa pagbabago ng ating pananaw mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Kapag inuulit mo ang mga affirmation ng may paniniwala at layunin, iniaalin mo ang iyong mga kaisipan sa iyong mga layunin at hangarin na bumubuo ng isang positibong feedback loop na maaaring magbago ng iyong buhay. Sa Pilipinas, matagal na nating nauunawaan ang impluensya ng mga salita. Ang malalim na koneksyon natin sa ating pananampalataya at espiritualidad ay nagpapakita kung paanong ang mga dasal, incantations, at mantras ay may malaking enerhiya. Marami sa atin ang nagsasagawa ng panata, isang pangako o sumpa, na naniniwala na sa pamamagitan ng pagtatalaga sa ating mga salita, tayo ay nakakonekta sa mas mataas na puwersa. Ang kultural na praktis na ito ang pundasyon para sa parehong katotohanan na nagpapalakas sa tagumpay ng affirmations. Ang mga salita, kapag binigkas ng may kahulugan, ay humuhubog sa ating realidad. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga affirmations ay hindi lamang nagpapalakas ng ating loob, maari rin nilang baguhin ang ating biyolohiya. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pag-uulit ng mga positibong pahayag ay maaaring magpababa ng stress, magpataas ng kumpiyansa sa sarili, at mapahusay ang ating kakayahang malampasan ang mga hamon. Kapag tumayo ka sa harap ng salamin at sinabi ang tatlong salitang iyon, hindi mo lamang kausap ang iyong sarili, kausap mo ang iyong subconscious mind, tinutukoy kung ano ang dapat asahan at paano tumugon. Magsisimula ang iyong utak na maghanap ng ebidensya ng iyong mga affirmations, at bilang resulta, magsisimula kang makakita ng mga oportunidad, aksyon, at koneksyon na maaaring nakaligtaan mo dati. Ito ay hindi lamang isang pagsasanay ng paghahangad. Agham ito. Psikolohiya. At ito ang susi sa pag-anyaya ng buhay na laging mong ninanais. Ang tatlo salita na dapat mong sabihin tuwing umaga. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong salitang makakapagbago ng buong realidad mo. Ang mga salitang ito ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang mga ito ay, karapat-dapat ako. Sa unang tingin, maaaring mukhang napakasimple o kahit trivial. Ngunit heto ang katotohanan, ang tatlong salitang ito ay ang pundasyon ng lahat ng nais mong maakit sa iyong buhay. Sila ang batayan ng paniniwala sa sarili, kasaganaan, at tagumpay. Sa mabilis na takbo ng buhay ngayon, madali nating nakakalimutan ang ating sariling halaga. Inihahambing natin ang ating sarili sa iba, sinusukat ang ating tagumpay batay sa mga panlabas na pamantayan, at minsan, nararamdaman natin na hindi tayo sapat. Ngunit paano kung ang susi sa pagbukas ng lahat ng iyong potensyal ay nagsisimula lamang sa pag-affirm ng iyong halaga? Ang pariralang karapat-dapat ako ay higit pa sa isang affirmation. Isa itong pahayag ng pagmamahal at pagtanggap sa sarili.
Inaamin nito na karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay na inaalok ng buhay, yaman, kalusugan, kaligayahan, at kapayapaan. Ang affirmation na ito ay nagpapakita na hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit sino kundi sa iyong sarili. Sa kulturang Pilipino, may malalim na pagpapahalaga sa halaga ng sarili. May kasabihan tayo, ang taong may tiwala sa sarili ay may tagumpay. Ito ay nangangahulugang, ang taong may kumpiyansa sa sarili ay nakatakdang magtagumpay. Ang kasabihang ito ay tugma na tugma sa kapangyarihan ng karapat-dapat ako. Kapag inuulit mo ito tuwing umaga, ipinapaalala mo sa iyong sarili na sapat ka na bilang ikaw, at ang kasaganaan ay iyong karapatan mula pa noong ipinanganak ka. Ang tatlong salitang ito ay nagtatakda rin ng tono para sa iyong araw. Sa pagsasabi ng karapat-dapat ako sa harap ng salamin, ipinapaabot mo sa universo na ikaw ay bukas sa pagtanggap ng mga bagay na para sa iyo. Sinasabi mo sa iyong sarili na karapat-dapat ka sa lahat ng mga oportunidad, yaman, at tagumpay na darating sa iyong landas. At dahil ang iyong mga kaisipan ang humuhubog sa iyong mga aksyon, magsisimula kang kumilos sa mga paraang nagpapakita ng bagong pakiramdam ng halaga. Maglalakad ka ng mas mataas ang kumpiyansa, gagawa ng matapang na desisyon, at makakaakit ng mga taong may parehong enerhiya na iyong tinataglay. Ngayon, hatiin natin ang kahalagahan ng bawat salita. Ang salitang ito ay nakasentro sa iyo. Isa itong personal na pahayag. Kapag sinabi mong karapat-dapat ako, tinatanggap mo ang iyong kapangyarihan ng buo. Hindi ito tungkol sa ibang tao, tungkol ito sa iyo, sa iyong paglalakbay, at sa iyong personal na pagbabago. Ito ay nag-ugnay ng iyong kasalukuyang sarili sa iyong potensyal. Hindi ito magiging karapat-dapat ako o gusto kong maging karapat-dapat. Ito ay karapat-dapat ako, isang pahayag na ngayon, isang deklarasyon na karapat-dapat ka na sa sandaling ito, at ang lahat ng sumusunod ay simpleng pagsasalamin ng katotohanang iyon. Worthy, ito ang pinakamakapangyarihang salita sa affirmation. Ang pagiging karapat-dapat ay hindi lamang tungkol sa pagnanais ng material na yaman, ito ay tungkol sa pag-alam na karapat-dapat ka sa kapayapaan, pagmamahal, respeto, at lahat ng oportunidad na inaalok ng buhay. Kapag inuulit mo ang karapat-dapat ako, sinasabi mo sa universo na handa ka nang tanggapin ang pinakamabuti sa lahat ng bagay. Ang pagsasabi ng karapat-dapat ako tuwing umaga ay nagsisilbing pundasyon para sa lahat ng nais mong i-manifest sa iyong buhay. Ipinag-ugnay nito ang iyong enerhiya sa kasaganaan, at habang patuloy mong inuulit ang mga salitang ito, makikita mong may mga banayad ngunit malalim na pagbabago sa iyong pananaw at realidad. Paano nakakaapekto ang mga salitang ito sa iyong buhay? Ang epekto ng mga affirmations, lalo na ang mga salitang karapat-dapat ako, ay higit pa sa simpleng pang-araw-araw na ritual. Ang mga salitang ito ay maaaring magdulot ng tunay, makikita, at konkretong pagbabago sa iyong buhay. Kapag binigkas mo ang mga salitang ito ng may paniniwala, binabago mo ang iyong internal na dialogo, at bilang resulta, ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang magbago. Isipin mo sandali. Kailan ang huling pagkakataon na nakaramdam ka ng ganap na kumpiyansa at katiyakan tungkol sa iyong halaga? Para sa karamihan sa atin, ang pakiramdam na iyon ay pansamantala, kadalasang napapalitan ng pagdududa o insecurity. Ngunit habang paulit-ulit mong sinasabi ang karapat-dapat ako, mas lalo mong binibigyang buhay ang mga salitang iyon. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pananaw ay magbabago mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, mula sa pagdududa sa sarili patungo sa tiwala sa sarili. At sa pagbabagong iyon, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang mag-alin sa iyong bagong paniniwala. Ang mga psikolohikal na epekto ng affirmations ay matagal nang napatunayan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag inuulit natin ang mga positibong pahayag, lalo na yung mga konektado sa ating mga pangunahing paniniwala at pagpapahalaga, nagsisimula ang ating utak na mag-rewire. Habang patuloy mong inuulit ang karapat-dapat ako, naniniwala na ang iyong utak dito. Ayon pa sa mga neuroscientific na pag-aaral, ang affirmations ay nakakatulong sa pagpapagana ng prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na may pananagutan sa paggawa ng desisyon at kontrol sa sarili. Pinapalakas nito ang iyong konsentrasyon, intensyon, at pagkakaalin ng iyong mga aksyon sa mga kinakailangang hakbang para maip-manifest ang iyong mga nais. Halimbawa, sabihin natin na nahihirapan ka sa iyong pinansyal na kalagayan. Marahil, lagi mong sinasabi sa iyong sarili, wala akong sapat na pera, o hindi ko kayang umusad. Ang mga negatibong pag-iisip na ito ay nagiging isang cycle ng kakulangan at limitasyon.
Ngunit kapag nagsimula kang magsabi ng karapat-dapat ako tuwing umaga, masisira ang cycle na yon. Makikita mo ang mga oportunidad sa mga dating hadlang. Magsisimula kang gumawa ng mas matatalinong desisyon, maakit ang tamang tao, at maging bukas sa mga hindi inaasahang pinagkukunan ng kita. Ito ay hindi isang simpleng teorya. Isang bagay ito na naranasan ng mga tao mula sa iba't ibang larangan ng buhay. Isang halimbawa si Maria, isang babae mula sa Manila na matagal nang nahihirapan sa kanyang karera. Pakiramdam niya ay stuck siya, hindi pinahahalagahan, at parang gaano man siya magtrabaho, hindi siya makikilala. Isang araw, ipinakilala siya ng kaibigan sa practice ng affirmations. Sa simula, nagdududa siya, ngunit nagsimula siyang magsabi ng karapat-dapat ako tuwing umaga habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Tumaas ang kanyang kumpiyansa. Nagsimula siyang tanggapin ang mga bagong proyekto sa trabaho at napansin siya ng kanyang boss. Naitaguyod siya at makalipas ang isang taon, malaking hakbang ang naganap sa kanyang karera. Itinuturing ni Maria ang kanyang tagumpay sa simpleng affirmation na yon, karapat-dapat ako. Ang kapangyarihan ng affirmations ay matatagpuan sa kanilang kakayahang baguhin ang iyong subconscious mind. Isipin ang iyong subconscious bilang isang computer na patuloy na tumatakbo ang mga background programs na nakakaapekto sa iyong behavior. Kung ang programming ay negatibo, puno ng mga pag-iisip na hindi ako sapat o hindi ko kaya, magiging reflective ang iyong mga aksyon sa mga yon. Ngunit kapag pinapalitan mo ang mga programang iyon ng positibong affirmations, binabago mo ang iyong utak upang kumilos sa mga paraang tumutugma sa iyong nais na mga resulta. Nakakatulong din ang affirmations upang labanan ang mga limiting beliefs na maaaring naipon sa iyo sa paglipas ng mga taon. Sa kulturang Pilipino, malakas ang pagpapahalaga sa kapwa, na nangangahulugang ang pagkakaroon ng malasakit at respeto sa iba. Ngunit madalas, nakakaligtaan natin ang kahalagahan ng self-respect at self-worth. Ang karapat-dapat ako ay nagsisilbing paalala na ikaw din ay karapat-dapat sa lahat ng magagandang bagay. Karapat-dapat ka sa pagmamahal, tagumpay, kapayapaan, at pinansyal na kalayaan. Isang mensahe ito na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos, gumawa ng matapang na desisyon, at buhayin ang iyong katotohanan. Hakbang-hakbang na gabay kung paano gamitin ang mga salitang ito. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng affirmations, at kung paano ang mga salitang karapat-dapat ako ay maaaring magbago ng iyong buhay, tuklasin natin kung paano mo maipapasok ang simpleng ngunit makapangyarihang practice na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Hindi kailangang magkaroon ng komplikadong ritual o mamahaling kagamitan, ang kailangan lang ay ang commitment, paniniwala, at konsistensya. Isa, maghanap ng tahimik na lugar. Ang unang hakbang sa pagsisimula ng iyong affirmation practice ay ang paghahanap ng tahimik at komportableng lugar kung saan maaari kang mag-focus. Maaaring ito ay sa harap ng salamin, sa iyong kwarto, o kahit sa isang tahimik na sulok ng iyong bahay. Ang mahalaga ay makahanap ng lugar na makakonekta ka sa iyong sarili, malayo sa mga distractions. Tip, sa kulturang Pilipino, may kasanayan na pasasalamat ang pagpapasalamat sa mga biyayang mayroon ka. Ang tahimik na sandali na ito ay parang isang mini na dasal kung saan kinikilala mo ang iyong mga pagpapala na siyang magbibigay ng tamang tono sa affirmations. Maghanap ng lugar na kumonekta sa iyo at kung saan ikaw ay nakakaramdam ng kapayapaan. 2. Tumayo o umupo ng tuwid. Susunod, ilagay ang iyong katawan sa posisyon na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa. Tumayo ng tuwid o umupo ng maayos, ang iyong mga balikat ay nakatayo ng tuwid. Ang postura na ito ay hindi lamang tungkol sa hitsura, ito ay tungkol sa pagpapakita ng lakas, tiwala, at pagiging handa na tanggapin ang iyong halaga. Kapag tumayo ka ng tuwid, ipinapaabot mo sa iyong katawan na handa ka nang ipaglaban ang iyong halaga. Tip, sa kulturang Pilipino, ang pagtayo ng tuwid ay kadalasang naugnay sa respeto o respeto. Sa pagtayo ng tuwid, hindi lamang ikaw ang nagpapakita ng respeto sa iyong sarili, kundi pati na rin sa enerhiya na dumadaloy sa iyo. 3. Tumingin sa iyong salamin. Ang salamin ay iyong refleksyon, ang iyong pinakatapat na kasamahan sa prosesong ito. Kapag tumingin ka sa iyong mga mata, kinikilala mo ang iyong sarili sa kung sino ka talaga. Mahalagang hakbang ito, dahil ang affirmations ay gagana lamang kung pinaniniwalaan mo ang mga ito, at nagsisimula ang paniniwala sa pagtanggap. Huminga ng malalim at kumonekta sa iyong refleksyon. Ang sandaling ito ay para sa koneksyon sa sarili.
Ito ay tungkol sa pagkilala na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng mga bagay na darating sa iyong buhay. Tip, sa kulturang Pilipino, madalas nating tinitingnan ang mata ng isang tao upang maintindihan ang kanilang puso. Ang salamin ay isang pagkakataon upang tingnan ang iyong sariling puso at kaluluwa, muling pagtibayin ang iyong halaga at potensyal. 4. Sabihin ang mga salita ng may layunin. Ngayon, sabihin ang mga salitang karapat-dapat ako ng malakas. Sabihin ito ng dahan-dahan at may layunin. Hayaan mong bawat salita ay magbabad sa iyong kaluluwa. Kapag sinabi mong karapat-dapat ako, maramdaman ang lakas at kapangyarihan na nasa likod ng mga salitang iyon. Pagkatapos, sabihin ang karapat-dapat ng may matibay na paniniwala, naniniwala na karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Tip, magsalita mula sa puso. Ang mga salitang karapat-dapat ako ay hindi lamang upang ulitin ng mekanikal, dapat ito ay maramdaman. Hayaan mong mag-resonate ang iyong katawan sa enerhiya ng bawat salita. Maaari mong ulitin ito ng higit sa isang beses kung makakatulong upang maging mas alin ka sa iyong affirmation. 5. I-visualize ang iyong ninanais na kinalabasan. Habang binibigkas ang mga salitang ito, isara ang iyong mga mata at i-visualize ang mga bagay na nais mong akitin sa iyong buhay. Isipin mo ang iyong sarili na namumuhay ng buhay ng kasaganaan, tagumpay at kaligayahan. Isipin ang iyong mga tagumpay at maglakad ng may tiwala patungo sa iyong mga pangarap. Tignan ang buhay na nais mong makamtan at maramdaman ang mga emosyon na konektado dito. Tip, madalas gamitin ng mga Pilipino ang visualization bilang bahagi ng dasal na iniisip na ang kanilang mga hiling ay magaganap. Ang praktis ng pananaw visioning ay malalim na konektado sa affirmations. Ang dalawa ay nagtutulungan upang ialin ka sa iyong tunay na potensyal. 6. Ramdamin ang pagbabago. Habang patuloy mong pinapraktis ang affirmation na ito, magsimulang mag-obserba ng mga banayad na pagbabago na nagsisimulang maganap sa iyong buhay. Maaaring hindi mo agad makita ang malaking pagbabago, ngunit sa paglipas ng panahon, mas magiging alin ka sa iyong mga layunin. Magsisimula ring lumitaw ang mga oportunidad. Lalaki ang iyong kumpiyansa. At magsisimula mong makita ang iyong sarili sa isang bagong perspektibo, karapat-dapat sa lahat ng nais mo. Tip, isulat ang anumang mga saloobin, nararamdaman, o insights na mayroon ka sa pagsasanay na ito. Madalas isinusulat ng mga Pilipino ang kanilang mga saloobin, reflections, at dasal sa isang diary. Makakatulong ito sa iyong mag-focus sa iyong paglalakbay at ipagdiwang ang iyong progreso. 7. Ulitin bawat umaga. Para gumana ang praktis na ito, mahalaga ang konsistensya. Ulitin ang mga salitang ito tuwing umaga, pinakamainam sa mga unang ilang minuto ng paggising. Ang iyong utak ay pinaka-receptive sa mga positibong affirmations kapag ito ay nasa unang bahagi ng araw, kapag relaxed pa ang iyong estado. Dito ang iyong subconscious mind ay pinakabukas upang tanggapin ang mensahe. Tip, isaalang-alang ang pagtatakda ng alarm o paalala upang matiyak na maging bahagi ito ng iyong araw-araw na gawain. Ang susi sa tagumpay sa affirmations ay ang paggawa nito ng isang hindi maaaring baguhin na habit tulad ng pagsisipilyo ng ngipin. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Habang ang affirmations ay makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago, may ilang mga pagkakamali na maaaring magpahina sa kanilang bisa. Hindi sapat na sabihin lamang ang mga salita. Kailangan mong tunay na ialigin ang iyong isipan, katawan, at espiritu sa mga ito. Narito ang ilang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa paggamit ng affirmations, at kung paano ito may iwasan. 1. Pagsasabi ng mga salita ng walang paniniwala. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa paggamit ng affirmations ay ang pagsasabi ng mga salita nang hindi ito tunay na pinaniniwalaan. Kung sasabihin mong karapat-dapat ako nang hindi ito nararamdaman mula sa kaibuturan ng iyong puso, nagiging wala itong saysay. Ang kapangyarihan ng affirmations ay nanggagaling mula sa iyong taos-pusong paniniwala na ang iyong sinasabi ay totoo. Tip, okay lang kung hindi mo palubos na pinaniniwalaan ang affirmation sa simula. Ang mahalaga ay magsalita ka ng may layunin at magtiwala na sa paulit-ulit na pagsabi nito, lalaki ang iyong paniniwala. Habang inuulit mo ang karapat-dapat ako, magsisimula itong mag-absorb ng iyong subconscious mind at mag-alin sa katotohanan ng iyong halaga. 2. Pag-focus lamang sa mga salita, hindi sa mga aksyon. Hindi magbabago ang iyong buhay gamit lamang ang affirmations kung hindi mo ito susuportahan ng mga aksyon. Ang pagsasabi ng karapat-dapat ako ay isang makapangyarihang hakbang,
Ngunit kung hindi ka kumikilos upang mag-alin sa iyong halaga, maaaring hindi mo makita ang mga nais mong resulta. Kailangang magkasama ang mga salita at aksyon. Tip, gamitin ang iyong affirmation bilang motibasyon upang kumilos. Kapag sinabi mong karapat-dapat ako, itanong sa iyong sarili, anong mga hakbang ang maaari kong gawin ngayon na magpapakita ng aking halaga? Kung ito man ay sa iyong karera, pagpaprioritize ng kalusugan, o pagtatayo ng mga relasyon, gumawa ng konkretong mga hakbang na mag-alin sa iyong affirmation. 3. Inaasahan ang agarang resulta. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-asam ng agad-agad na resulta. Habang ang affirmations ay makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago, hindi sila mahika. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Madali tayong mawala ng pag-asa kapag hindi agad nakikita ang mga pagbabago sa ating buhay, ngunit tandaan, ang konsistensya ang susi. Tip, magtiwala sa proseso. Isipin ang affirmations bilang pagtatanim ng mga binhi. Maaaring hindi mo agad makita ang paglago, ngunit sa patuloy na pagsasanay, ang iyong mga pagsusumikap ay magbubunga. Maging mapagpasensya, at magtiwala na ang iyong affirmations ay gumagana sa likod ng mga eksena, kahit hindi mo pa nakikita ang mga pagbabago. 4. Pagpapabigat ng sarili ng masyadong maraming affirmations. May mga tao na nagkakamali sa paggamit ng masyadong maraming affirmations sabay-sabay. Habang mahalaga ang magkaroon ng malawak na focus sa iyong mga layunin, ang pagpapabigat ng sarili ng masyadong maraming affirmations ay maaaring magdulot ng pagkalito sa iyong enerhiya at focus. Tip, mag-focus sa ilang pangunahing affirmations na may pinakamalaking epekto sa iyo. Magsimula sa karapat-dapat ako, at kapag naging malalim na paniniwala ito, maaari kang magdagdag ng iba pang affirmations na sumusuporta sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Mag-focus sa kalidad, hindi sa quantity. 5. Pagsasabi ng affirmations bilang ritual, hindi bilang pamumuhay. Ang affirmations ay hindi dapat isang ritual na ginagawa lamang minsan o isang panandaliang practice. Dapat itong isama sa iyong pamumuhay, isang pagbabago sa pananaw na bitbit mo sa buong araw. Ang pagsasabi ng karapat-dapat ako sa umaga ay simula pa lamang, kailangan mong dalhin ang enerhiya ng mga salitang iyon sa buong araw. Tip, hayaan mong gabayan ka ng enerhiya ng iyong affirmations sa lahat ng iyong ginagawa. Mula sa kung paano ka magdala ng iyong sarili hanggang sa mga desisyong gagawin mo, hayaan mong ang iyong paniniwala sa iyong halaga ay mag-impluwensya sa bawat aksyon mo. Ang pagkakahanay ng iyong mga salita, aksyon, at paniniwala ay magpapalakas sa resulta ng iyong affirmations. 6. Hindi pagbitaw sa lumang mga limiting beliefs. Kahit na nagpa-practice ka ng affirmations, may mga tao pa rin na patuloy na humahawak sa mga lumang limiting beliefs tungkol sa kanilang sarili. Ang mga beliefs na ito ay madalas na malalim na nakatanim at maaaring sumalungat sa mga bagong affirmations na sinusubukan mong itanim sa iyong isipan. Tip, maging mahinahon sa iyong sarili. Kung mapapansin mong nag-iisip ka ng negatibo o limiting thoughts, huwag mong husgahan ang sarili. Sa halip, palitan ang mga ito ng iyong affirmation na karapat-dapat ako. Sa paglipas ng panahon, ang iyong bagong belief system ay papalitan ang mga lumang limiting beliefs. Pagkonekta sa mga spiritual na practice ng Pilipino. Sa kulturang Pilipino, ang kapangyarihan ng mga salita at paniniwala ay palaging may malalim na kahulugan. Mula sa mga dasal hanggang sa mga ritual, matagal na nating nauunawaan na ang mga salita, kapag binigkas ng may layunin, ay nagdadala ng malaking kapangyarihan. Ang practice ng affirmations ay hindi bago, isa lamang itong modernong adaptasyon ng sinaunang karunungang espiritual ng mga Pilipino. Isa, ang kapangyarihan ng panata at pananaw. Sa kulturang Pilipino, mayroon tayong tradisyon ng panata, isang sumpa o pangako na ginagawa sa panahon ng debosyon, kadalasan sa isang mas mataas na puwersa. Ang praktis na ito ay isang sagradong pangako na may malalim na paniniwala upang makamtan ang isang mahalagang layunin, maaaring ito ay isang personal na target, pangako o handog. Kapag binibigkas natin ang ating affirmations, gumagawa tayo ng ating sariling bersyon ng panata, ipinapahayag na karapat-dapat tayo sa lahat ng mga biyaya at tagumpay na iniaalok ng buhay. Gayon din, ang pananaw ang gawain ng pag-visualize o pagninilay ng nais na kinalabasan ay isang makapangyarihang espiritual na practice. Naniniwala ang mga Pilipino na sa pamamagitan ng pag-visualize ng layunin, nagtatakda ka ng isang enerhiyang blueprint na nagdadala ng kinalabasan sa iyo. Katulad ng konsepto ng paggamit ng affirmations upang itakda ang layunin para sa mga nais mong i-manifest sa iyong buhay.
Kapag sinabi nating karapat-dapat ako, ginagawa natin ang isang personal na panata sa ating sarili, pinagtibay na karapat-dapat tayo sa lahat ng magagandang bagay na inaalok ng buhay. Sa paggawa nito, kinukuha natin ang tradisyon ng mga Pilipino sa pagtatakda ng layunin at visualization ng tagumpay na naggabayan ang maraming tao sa kanilang personal na mga tagumpay. 2. Pananampalataya at pang-araw-araw na ritual ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, ang pananampalataya ay may malaking papel sa araw-araw na buhay ng marami. Ang koneksyon sa espiritualidad ay kadalasang hindi nakalaan lamang sa mga oras ng dasal, kundi bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga simpleng ritual tulad ng pagsindi ng kandila, pagdarasal, o pagpapahayag ng pasasalamat. Ang mga affirmations ay akma sa kontekstong ito ng kultura dahil isa rin silang paraan ng pagsasalita ng iyong mga nais patungo sa pagiging totoo. Sa pagsasama ng karapat-dapat ako sa iyong pang-araw-araw na ritual, ikaw ay sa katunayan ay nag-aalin sa iyong sarili sa banal na enerhiya na karaniwang ginagamit ng mga Pilipino sa kanilang mga oras ng dasal o meditasyon. Ang mga ritual ng mga Pilipino ay kadalasang nagpapaalala sa mga tao ng kanilang koneksyon sa isang mas mataas na puwersa, isang universal na enerhiya na sumusuporta sa kanila. Gayon din, ang mga affirmations ay tumutulong sa pag-alin ng iyong enerhiya sa daloy ng kasaganaan ng universo. Isipin ang praktis ng mga Pilipino sa pagsasabi ng isalamat, thank you, sa simula at katapusan ng araw. Isang simpleng aktibidad ng pasasalamat na nagpapatibay ng positibong enerhiya at pakiramdam ng kasaganaan. Maaari itong iugnay sa affirmations sa pamamagitan ng pagsasabi ng karapat-dapat ako bilang paraan ng pagkilala sa iyong sariling halaga at pagpapasalamat sa universo para sa mga bagay na hindi pa dumarating sa iyong buhay. 3. Ang impluwensya ng bayanihan at ang kolektibong lakas. Isa pang konsepto ng kulturang Pilipino na konektado sa kapangyarihan ng affirmations ay ang bayanihan, ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. Sa mga komunidad ng Pilipino, ang bayanihan ay hindi lamang isang pisikal na pagtutulungan, ito rin ay isang paniniwala sa halaga at potensyal ng bawat isa. Kapag ina-affirm mong karapat-dapat ako, hindi lamang iyong pinagtibay ang iyong sariling halaga, kundi ikaw ay nag-aalin din sa kolektibong enerhiya ng iyong komunidad. Habang inuulit mo ang iyong mga affirmations araw-araw, isaisip ang kapangyarihan ng bayanihan, isipin ito bilang paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Gaya ng pagtutulungan ng komunidad ng Pilipino, ikaw ay napapaligiran ng isang network ng suporta sa espiritual at pisikal na mundo na sumasalamin sa iyong affirmation ng pagiging karapat-dapat. Kapag naniniwala ka sa iyong sariling halaga, nakakatulong ka rin sa kolektibong enerhiya na nagpapalakas sa iba, na lumilikha ng ripple effect ng kasaganaan. 4. Ritual para palakasin ang iyong affirmations. Matagal nang ginagamit ng mga Pilipino ang mga simpleng ritual upang palakasin ang kanilang mga layunin at affirmations. Isang Filipino-inspired na ritual na maaari mong subukan. Hakbang 1, sindihan ang isang kandila habang nagsisimula ka sa iyong affirmation practice. Ang apoy ay sumasagisag ng kalinawan, karunungan at banal na enerhiya. Hakbang 2, tumayo sa harap ng salamin at sabihin ang iyong affirmation ng malakas, karapat-dapat ako. Hakbang 3, pagkatapos mong sabihin ang affirmation, isara ang iyong mga mata at imaginin ang liwanag mula sa kandila na pumapalibot sa iyo, pinupuno ka ng init at enerhiya, ikinakonekta ka sa iyong pinakamataas na potensyal. Hakbang 4, pagkatapos ng practice, magbigay ng pasasalamat sa universo sa pamamagitan ng pagsasabi ng isalamat, thank you, bilang pagkilala na ang iyong halaga ay kinikilala at iginagalang na. Ang simpleng ritual na ito ay nagsasama ng mga tradisyong Pilipino ng pagsisindi ng kandila at pagpapahayag ng pasasalamat sa modernong practice ng affirmations, na lumilikha ng isang makapangyarihang espiritual na rutina na makakatulong sa pagpapalalim ng iyong paniniwala sa iyong sariling halaga. Yakapin ang iyong halaga at panuorin ang pagbabago ng iyong buhay. Natutunan mo kung paano ang mga salitang karapat-dapat ako ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ang mga salitang ito ay hindi basta mga walang saysay na pahayag, ito ay mga deklarasyon ng pagmamahal sa sarili, tiwala, at kasaganaan. Sa pagsasabi ng mga salitang ito tuwing umaga, nagtatakda ka ng isang makapangyarihang layunin na dumadaloy sa bawat aspeto ng iyong buhay, mula sa iyong mga relasyon, karera, at pinansyal na kalagayan. Ngunit tulad ng ating napag-usapan, hindi sapat na sabihin lamang ang mga salita, kailangan mong paniwalaan ang mga ito ng buong puso.
Kailangan mo itong suportahan ng mga aksyon, at kailangan mo itong pagsanayan ng patuloy. Ang landas patungo sa pagmanifest ng iyong mga nais ay puno ng pasensya, pagtitiyaga, at pananampalataya. Tuwing umaga, habang tinitingnan mo ang iyong sarili sa salamin at sinasabi ang karapat-dapat ako, hindi lamang ikaw ay naghahanda para sa araw, naghahanda ka rin para sa isang hinaharap na puno ng kasaganaan, tagumpay, at kaligayahan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Gaya ng tradisyong Pilipino ng bayanihan, ang suporta ng iyong komunidad at ng universo ay palaging nasa iyo. Kapag ina-affirm mo ang iyong halaga, inialin mo ang iyong sarili sa kolektibong enerhiya ng mga taong nagsusumikap din para sa mas mataas na layunin na lumilikha ng isang makapangyarihang puwersa ng positibidad at tagumpay. Kaya, ito na ang tamang panahon upang kumilos. Gawin ang praktis na ito isang hindi negosyableng bahagi ng iyong araw-araw na rutina. Sabihin ang karapat-dapat ako tuwing umaga at hayaan mong ang kapangyarihan ng mga salitang ito ay baguhin ang iyong buhay. Magtiwala sa iyong sariling halaga, gumawa ng matapang na hakbang patungo sa iyong mga pangarap, at panoorin kung paano tumugon ang universo sa iyong bagong enerhiya. Ang buhay na laging mong pinapangarap ay naghihintay na para sa iyo. Ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala sa iyong halaga at simulan ang unang hakbang. Ang lahat ng iba pa ay susunod. Ngayon, ikaw na ang susunod. Simulan ang praktis na ito bukas ng umaga. Tumayo sa harap ng salamin, tignan ang iyong mga mata, at sabihing may kumpiyansa, karapat-dapat ako. Hayaan mong ang mga salitang ito ang maging pundasyon ng iyong araw, linggo, at buhay. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa amin at ipaalam kung paano binabago ng mga salitang ito ang iyong buhay. Tandaan, karapat-dapat ka sa lahat ng inaalok ng universo. Huwag nang maghintay ng bukas, simulan na ngayon. Magkomento sa ibaba, karapat-dapat ako, at handa na akong tumanggap ng lahat ng kasaganaan na inaalok ng buhay.